Ano po yung tatlong parusa ng Qaidatul Kanuniya o legal rule? Tafaddalo. Yan po ang question ko kapag walang kulasa. Sister Fatima. Yung characteristics po ng sanction, ang difference between Sharia and law. Yung first is jaza ma'di. Ito yung makalupang parusa, pampublikong kapangyarihan, pamimilit, example, pagkakulong. Jaza dunyawi, pinapataw dito sa buhay natin sa mundo. Example, yung multa, not paying tax, not in the hereafter. Jaza munazam, pinapataw na parusa, sanction, according sa tinakdang system. Ito ay jamai, formal at nakaayos, pinapataw ng pamahalaan sa pilitang pagpapatupad. Yun po. That's all. MashaAllah. Barakallah fik Sister Fatima. Mumtaz. MashaAllah. Okay. Ano po yung historical na noong unang panahon at ngayon, ano ang pag-unlad ng parusa noong unang panahon na hindi pa umunlad? Pagdating natin ngayon na generation, umunlad na. Ano yung dalawang parusa na yon in history? Tafaddalo. Andiyan sa kitab natin. Inshallah, yan po yung isa lalabas sa mga exam natin, biidnillah. Yung pag-unlad po ng parusa, ya ikhwani wa akhawati, ito po. Barakallahu fikum. No? Ano yan? Maniwala kayo dyan? Aha. Noong unang panahon, ganyan po ba? Barakallahu fikum. Noong unang panahon po, ang tawag sa Arabic, al-adalatul khassa. No? Al-adalatul khassa o yung pribadong hustisya noong unang panahon, ang biktima mismo ang kanyang pamilya o tribo ang nagtatakda at nagpapatupad ng parusa, madalas sa pamamagitan ng at-tahkim in Arabic or arbitration, no? So, sa ngayon na panahon, sa panahon po natin, al-adalatul amma, no? Ano yung adalatul amma? Public justice. Noon ay private justice. So, private justice, bima'na in Arabic ay adalatul khassa. So, in English ay private justice. Yung adalatul amma, yan po yung public justice in English. Barakallahu fikum. Ngayon po sa public justice natin sa adalatul amma, ang parusa ay tungkulin ng Estado, sultatul amma sa ngalan ng lipunan upang mapanatili ang kaayusan. Repeat ninyo, barakallahu fikum. Kung na-gets natin, barakallahu fikum. Okay, tuloy tayo. Ibig sabihin na-gets ninyo, no? Mashallah. Okay, tuloy tayo sa sanction. Maganda itong sanction na ito. Maraming klase ng sanction. So, ano po yung criminal sanction? May criminal sanction tayo, may civil sanction, may administrative or disciplinary sanction, no? At saka procedural sanction. So, dito po al-jaza na parusang sanction po, no? Sa jaza, meron tayong 4. Alaysa kadhalik, ya ikhwani wa akhawati? Ano yung 4? Okay, kulasa mo natin yung 4. Ang jazaa'ul jina'i po, al-jazaa'ul jina'i, yan po yung criminal sanction. Ito ang criminal sanction na ipinapataw ng sultatu amma in Arabic, pampublikong otoridad sa pamamagitan ng niyabatul amma sa Arabic, sa English naman ay public prosecution. Laban sa lumabagsak kanun al-jina'i sa criminal law. Inshallah, hindi tayo mag-detail ng criminal law dito kasi meron po tayong subject na criminal law by na kausen, open and close parenthesis, public. No? Criminal law, public. Criminal law, private. Dalawang klase yung criminal law natin. Inshallah. So, in Arabic, al-kanun al-jina'i, no? Qismul am wa qismul khas. Dito po ya ikhwani wa akhawati, ano po yung layunin ng jaza? Dito. No?
Ang layunin po ya ikhwani ya akhawati ay pagpigil sa kriminal at no, pagbabala sa iba. So, ano po ang halimbawa niyan? Ukuba. Yung ukuba. Ukuba po na sa katawan, for example, yung bitay, yung whipping, yung putol ng kamay. So, meron po ba saan anong ukuba yan? Saan nabatas yung pagputol ng kamay? Tafadhalu. Dito tayo sa Arabic muna. Okay. Saan yung batas na yan? Sa putol ng kamay. Sa Meron ba Saudi. sa Saudi? Sa Saudi Arabia po. Sa Saudi Arabia. Sa Naam. Middle East. Sa Bakit? Middle East. Middle But East. Naam, pagputol ng kamay. Bakit pinuputol yung kamay, sister? Dahil nagnanakaw. Naam. Ito. Isang halimbawa sa sa public. Isang ba sa public. So anong kanyang batas yan? Is that positive law or Sharia law? Tafadhalu. Anong batas yan? Pagputol ng kamay. It is under the Sharia law po. Sharia law? Yes. Naam. Sharia law po. So, okay, Sharia law. Sahih. Okay, barakallahu fikum. Yan po yung jaza, no? Sanction sa kriminal, no? Sa ukuba. Hello, assalamualaikum po warahmatullahi wabarakatuh. For me po, there are some instances na hindi lang siya na-apply sa Sharia kasi as per the civil law or the constitution, di ba po dati may law na kapag nang rape ka, the consequences will be a death penalty. So, hindi lang siya Sharia. May mga batas din po sa constitution na na-apply din ang death. Opo. So, meron sister Kwan sa positive law yan siya. Yung bitay. Yung binibitay. Pero Doc, hindi lang sa Middle East ata ginagamit yan kasi sa US ginamit din yan in the early days. Opo. Even sa India. Opo. Sa US, sa India, and in Europe also. Sa Europe ba ginagamit? Sa palagay ninyo? Tafadhalu. In Europe, ginagamit nila yun sa criminal law? Tafadhalu. Sa Europe, ginagamit nila ba yung binibitay yung tao pag nagkasala sa krimen? Kasi yung krimen po, ang major crimes ng krimen, yung al-i'dam sa Arabic, execution. Tafadhal, Sister Fatima. Princess. When in terms Europe po, Europe is not using death penalty if I'm not mistaken po. Okay, inshallah, makukuha natin yan sa criminal law. Bi'idhnillahi ta'ala. I-compare natin. Comparative law. Okay, walang problema. Next time. Sister Fatima, may alam ka? Dagdag, bismillah. Di ba na-abolish na po yan nung parang beginning ng 20th century, parang lang siya, malawak siya during the Germans Nazi period. Naam. Opo. Inshallah, palawakin natin yan inshallah sa bitay doon sa criminal law. Inshallah. Barakallahu fikum sa inyong participation. Mashallah. Lahat po kayo mumtaz. Sister Fatima, Sister Princess. Sino pa? Sister Rowena. Sino pang participate? Okay, continue tayo. Barakallahu fikum. Dito po sa al-jaza al-jinai, sa criminal po, no? Sa criminal law or sa parusa ng criminal law, sa parusa ng krimen, ay yun po, may putol kamay, pero ang putol kamay po ay Sharia yan. Yung bitay, no? Dalawa. No, may bitay sa kabila, may bitay sa kabila. Okay. Dito po, yung ukuba al-hurriyah. Ay, anong ukuba al-hurriyah? Yung sa kalayaan, sa Tagalog, sa Filipino, habang buhay na pagkabilanggo. Temporary imprisonment, probation. No, yan po yung ukuba niya, yung jaza, yung parusa. So, mayroon po ni ukuba sa ari-arian, multa, konfiskasyon, no? Mayroon ni ukuba sa tabaiya, yung tabaiya, yung ukuba sa tabaiya po
ay yung accessory penalties, pagbabawal sa public office, withdrawal ng political rights, for example. Sa halimbawa po niyan sa Jordan Penal Code. Sa Jordan po Penal Code, ang ukubatul janaiya, yung major crimes, execution, no? Hard labor for life, life imprisonment. Depende po yan sa nagawa nila. Sa ukubatul junhiya, so yung misdemeanors na pagkakulong mula sa 1 linggo hanggang sa 3 taon o multa mula 5 dinar to 200 dinar. Parang magmulta na tayo, mura lang 'yun. 200 dinar kaya makulong ka sa 3 years. Tama po ba? Okay. Kaya kagandahan ng batas.